ito, ituloy pa natin yung ating usapin na yan, yung ating talakayan na yan, dito pa sa isang balita na nakita po natin mga kababayan na kung saan nagsalita daw. Ito pong si Sara Duterte sa pangyayari o nangyari dito po kay Yusek Cabral. At ayon po dito sa Pinoy Celebrity News. Ayan po yung source po natin na ikinikredit po natin sa kanya yan. Sabi po dito, kaya daw takot. Ito daw po si Saldico. Kaya daw takot siya umuwi dahil ayaw niyang matulad kay Yusek Cabral. BP Sara naiintindihan kung bakit walang balak umuwi si Saldico sa Pilipinas. Sabi pa dito, naglabas ng isang matapang at diretsahang pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagkawala ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Sabi daw ni Sara mga kababayan, eto daw. Tingnan ninyo ang nangyari kay Yusek Cabral. Kaya takot umuwi si Saldico, ayaw niyang matulad sa kanya. Kung ganito ang pamamalakad, sino pa ang magiging ligtas? Sabi daw po ni Sara Duterte. Pero kung titingnan niyo mga kababayan, yun po kasing kay Yusek Cabral, maliwanag naman po na sinasabi ni Secretary John Vic Remulla na wala daw pong walang foul play. So ibig sabihin talagang sinadya niya mga kababayan na gawin yon sa kanyang sarili. At yun din naman po ang paniniwala ng pamilya dito pong si Yusek Cabral. So ngayon kung papalabasin naman po nila na ito pong si Yusek Cabral ay ipinagurgor, ipinatumba mga kababayan para hindi na po magsalita, sa tingin nyo sino ba makikinabang? Mga kababayan, sino ba ang mas makikinabang kung sakaling manahimik habang buhay etong si Yusek Cabral? Comment nyo nga sa ating comment section. Sa tingin nyo, sino ba makikinabang kapag talagang habang buhay na nananahimik etong si Yusek Cabral kung totoo na ipinatumba po yan? Alam naman po natin mga kababayan na nung umamin etong si Yusek Cabral patungkol po dun sa insertion na 51 billion pesos ng distrito ni Paulo Duterte, alam naman po natin na natinik talaga ng matindi itong si Paulo Duterte sa kanyang lalamunan. Ano po, kaya nga mga kababayan, napakabigat po ng naging pag-amin na yon ni Yusek Cabral. So sa tingin nyo, sino makikinabang dyan? Diba kasi ang pinapalabas po kasi ng kampo ni Sara Duterte, ang pinapalabas nila dito, merong nagpagurgor dito po kay Yusek Cabral. Kahit mismong sinabi na ng ating mga otoridad mga kababayan, mismong sinabi na ni Secretary John Vic Remulla na wala pong foul play na nangyari. So ngayon sabi pa dito, eto pa daw. Ayon sa Vice Presidente, hindi nakakapagtaka na takot umuwi ng Pilipinas si Congressman o si dating Congressman Saldico dahil malinaw umano sa nangyari kay Yusek Cabral na pwedeng mangyari sa sino man kapag hindi na nila gusto yung sagot daw mga kababayan. Sabi pa dito, sa unang pagkakataon, mula nung pumutok ang kontrobersiya sa flood control scandal, direkta nang ipinahiwatig daw ni BP Sara ang kanyang pagkadismaya at pagdududa sa mga pangyayari. Kung tama ang mga hinala ni BP Sara o hindi isang bagay ang malinaw, mas lalo lang nagiging magulo at maselan ang investigasyon mga kababayan. Pero para sa akin mga kababayan, sino ba ang may kakayanan na gumawa niyan kay Yusek Cabral? Diba lalo na at maraming nalalaman ito pong si Yusek Cabral at alam naman po natin kung sino po ang isa sa nag-appoint din diyan. Kaya po yan naging undersecretary mga kababayan. Diba? At alam din naman natin mga kababayan na nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, undersecretary na din po yan. At maliwanag na ang secretary ng mga panahon na yon si Mark Villar. So sino mas makikinabang kung sakali na manahimik habang buhay? Ito pong si Yusek Cabral. So wala po tayong mga kababayang wala po tayong sinisising tao dito. Pero kung papalabasin po nila na ipinatumba itong si Yusek Cabral, itinapon, inihulog, o kung ano pa man ang ginawa sa kanya, kahit malinaw na ang sinasabi ng ating mga otoridad na walang foul play, alam nyo na kung sino mga kababayan ng posible na nasa likod po ng pagkakatumba ni Yusek Cabral. Kung ipipilit nila yung narrative nila mga kababayan na ipinatumba ito pong si Yusek Cabral. So anyway, kayo mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po dyan sa issue po na yan na tinalakay po natin about po sa pagkawalang yan
ni Jose Cabral mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po dyan mga kababayan. At ngayon eto, punta na po tayo dito naman po sa isang exciting part ng ating content ng ating talakayan ngayon kasi meron pong pumutok na balita kanina. Pero inom muna tayo ng tubig. Ayan, meron pong pumutok mga kababayan na balita kanina na kung saan eto na. Napopost pa lamang galing po sa People's Tonight. Ayan yan po yung source natin. People's Tonight. And then pupuntahan din naman natin yung mga mismong taong tinutukoy po dito. So sabi daw dito mga kababayan ng isang broadcaster na si Ramon Tulfo ayon po sa People's Tonight. Ito ang sinabi ng broadcaster na si Ramon Tulfo ngayong Sabado, Disyembre 20, hingil kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Aniya, ayon umano sa kanyang Tweety Bird o kanyang sources, ay aarestuhin na si de la Rosa ng mga pulis ngayong araw. Tukoy na ng mga otoridad kung nasaang lungga siya nagtatago. O ayan mismong sinabi daw po ni Ramon Tulfo na ngayong araw daw mga kababayan. Ayon po kay Ramon Tulfo aarestuhin na daw po si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil tukoy na daw po yung lunggam pinagtataguan ni Senator Bato. Ibig sabihin, natunto na po ng ating mga kapulisan kung saan po nagtatago ito pong si Senator Ronald Bato de la Rosa. So sabi pa dito, sabi ng aking Tweety Bird, ayon daw kay Ramon Tulfo, may warrant galing sa International Criminal Court ICC ang pinanghahawakan ng mga otoridad. Dagdag pa ni Tulfo sa kanyang Facebook post. Sabi pa dito, eto pa daw po, hinihinalang dawit si De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa ICC detention facilities diyan daw po sa The Hague, Netherlands mga kababayan. So ngayon, ang maliwanag po dito, quote and quote, aarestuhin na si Bato de la Rosa ng mga pulis ngayong araw ayon sa aking Tweety Bird. Yan po yung sabi mga kababayan ni Ramon Tulfo dahil natunto na daw po yung lunggam pinagtataguan ni Senator Bato de la Rosa. So ibig sabihin, kung totoo man ito mga kababayan, kung totoo man po ito, hindi na makakapagpasko si Bato de la Rosa ng malaya. At siya po, yung isang senator na sinasabi na di umano, talagang hindi nga makakapagpasko dahil nga aarestuhin. Diba, matitiklo na mga kababayan, etong si Bato de la Rosa. O sabi nga ng mga kababayan Pilipino natin, sana manlaban siya. Bakit? Para matulad ba doon sa ginawa nila dati sa mga kababayang OFW sa mga kababayang OFW, sa mga kababayang Pilipino po natin? 'Di ba? Na ipinatumba at pinalabas na ng laban. So ngayon baka sabihin ng iba, Jake, ano lang naman 'yan Nakita mo lang naman 'yan sa page. Hanap ka pa ng iba. Baka meron ka pang ibang sources diyan. Baka naman walang sinasabi si Ramon Tulfo na ganyan. Baka ma-fake news ka. So eto, magharap-harap pa tayo mga kababayan. So ngayon kung titingnan po ninyo eto, ayon po sa mismong post ni Ramon Tulfo, eto basahin po natin. Sabi po dito mga kababayan, eto daw, aarestuhin na si Senator Bato de la Rosa ng pulis ngayong araw. Ayon sa aking Tweety Bird, tukoy na ng mga otoridad kung saang lungga siya nagtatago. Sabi ng aking Tweety Bird, may warrant galing sa International Criminal Court ICC ang pinangahawakan daw po ng ating mga otoridad. Matatandaan na si Bato ay sangkot sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC dahil po sa walang awang pagpoknat at pagpapatumba sa mga kababayan po natin na sangkot sa ipinagbabawal na bato at yung mga inosente na nadamay at biktima lamang po mga kababayan ng AJK ni Digong nung panahong isinasagawa po nila yung paglaban sa ipinagbabawal na bato. At happy pa etong si Bato de la Rosa noong mga panahon na yon. Sabi pa dito, lumalabas na ngayon ang balita o lumabas na ngayon ang balita na ang mga pinagtutumba daw ni Bato de la Rosa tauhan ng mga drug. Ito pa sabi mga kababayan, sabi dito lumalabas na ngayon ang balita na ang mga pinagtutumba ay tauhan daw po ng mga sangkot sa ipinagbabawal na bato at nagpapagulong ng bilyong-bilyong halaga na ipinagbabawal na bato, nakaribal pala nakaribal ng sindikato na pinoprotektahan ni Digong mga kababayan
at ni Bato de la Rosa. Sabi pa dito, halimbawa, iniligtas ng PNP noon sina Michael Yang at Arnie Teves na mga notorious at talagang nagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Kaya naman pala mga kababayan, dahil sila'y konektado kina Digong, ibig sabihin talagang pinoprotektahan ng gobyerno ni Digong ito pong mga drug lord na ito mga kababayan. Kaya pala yung mga pinagtututumba noong mga panahon na sila po nasa kapangyarihan, mga karibal lang po pala nila sa negosyo yon. Ibig sabihin, mga kalaban po nila sa negosyo mga kababayan. So ngayon, mismong galing na po yan kay Ramon Tulfo na Facebook mga kababayan at kinukumpirma po niya na ngayong araw daw po aarestuhin na ito pong si Bato de la Rosa. So ngayon ito pa. Baka sabihin ng iba, hindi, si Ramon Tulfo lang naman yung nagsalita niyan. Wala pa namang ibang mga tao na nagsasalita patungkol po dyan. So ngayon ito, nakakita pa tayo mga kababayan kasi nga, kailangan natin ng mas maraming source eh. Hindi pwede na iisa, dalawa lang. Dapat meron tayong source mga kababayan. Ito pa, ayon po dito sa Pilipinas Today Batangas. Ito po yung sabi dito mga kababayan. Yan. Bato-bato sa langit, bulong ni Tweety Bird. Today, may susubukang arestuhin na malaking tao. Bato-bato sa langit, ang aarestuhin, huwag tumakas mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo sa quote-in-quote ni Attorney Jesus Palsis, eto daw, bulong ni Tweety Bird o ng kanyang resources mga kababayan, ang kanyang source. Today, may masusubukang arestuhin na malaking tao. Bato-bato sa langit, ang aarestuhin huwag daw pong tumakas. So alam nyo na kung sino po yung tinutukoy dyan. Alam nyo na mga kababayan na baka mukhang malapit ng maaresto ito pong si Senator Ronald Bato de la Rosa ngayong araw na ito. Kung hindi man ngayong araw, baka bukas makalawa magulat na lang tayo bago magpasko. Meron na pong isang senador na aarestuhin at i-deliver sa dahig. Ayos yun mga kababayan. Ano po pagka nangyari yan? Pagka nangyari yan, talagang may kasama si Digong na magpapasko dyan po sa dahig. Kakain silang dalawa ng binanging isda ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At ang masakla pa dito, ito pa, ang masakla pa dito, Senator Bato, pag naaresto ka, yung mangyayari sa'yo, makapilitin kang umamin sa kasalanan na ipasosolo sa'yo. Ibig sabihin, baka pilitin ka ng kampo ni Sara Duterte na solohin o aminin, akuin yung pananagutan na dapat ay kasama si Digong. Kapalit ng utang na loob mo. Diba? Sa pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, payag ka ba niyan? Senator Bato de la Rosa, tatanggapin mo yung isang pananagutan na hindi lang naman ikaw yung gumawa at nagdesisyon. Ikaw lang yung nag-implement. Pero hindi ikaw yung arkitekto. Pero pagdating ng araw, para lang makalabas etong si Duterte sa ICC detention facilities at makabalik ng Pilipinas, ipasosolo sa'yo lahat ng pananagutan. Okay lang sa'yo yan, Senator Bato? Payag ka ba dyan? Diba? Sosolohin mo lahat ng pananagutan. Tapos ngayon mga kababayan, ito, mismong may mga lumalabas na balita na si Senator Bato, talagang maaaresto na po. Ngayong araw daw. Ngayong araw susubukang arestuhin. So kung hindi magtatagumpay ngayong araw mga kababayan, asahan nyo, baka bukas makalawa, inaaresto na po yang si Senator Bato de la Rosa. So ngayon mga kababayan, bukod pa po dyan, kung makikita ninyo, may isa pa rin tayong balita. Ayon po dito kay Attorney Gilbert Andres, na kung saan mga kababayan, di ba may mga ginagamit itong mga DD-set at yung kaalyado ni dating Pangulong Duterte na hindi na daw po talaga nakakaalala etong si Digong, kaya daw po hindi na pwedeng humarap sa mga pagdinig ng International Criminal Court. So ngayon, ayon po dito mga kababayan kay Attorney Gilbert Andres, nilinaw na short-term memory ni former PRRD ang sinuri ng ICC medical expert mga kababayan. So ngayon, eto pakinggan po natin yung resulta. Sige, dalawang punto. Una, yung with respect to the health, talagang
grabe naman po ang pag-care ng ICC. Kasi international court po yan at gusto niya po more than the minimum international standard. So ibig sabihin, pag grabe yung pag-aalaga ng International Criminal Court, sa tingin nyo may problema pa kaya si Duterte sa kanyang health? Sobra-sobra na nga yung pag-aalaga ng medical team ng ICC, mga kababayan, kay Digong. So ibig sabihin, hindi pa rin uubra yung dahilan nila na palabasin na yan. Ano kasi, yung may pinagdadaanan kasi, may matinding karamdaman. Hindi po uubra yan sa International Criminal Court. Tanggapin nyo na yung katotohanan na mabubulok si Duterte dyan po sa kulungan dyan sa The Hague. Anyway, ituloy pa natin. Ikalawa po, kung anumang picture pong kumakalat sa social media, most probably fake po yan. Dahil hindi naman po sa Europe, nakatira rin po ako sa Europe for more than a year, at very, po sila, strict sa privacy, ng isang tao. Hindi po basta-basta napipicturan. Lalo na po yung isang ICC detainee. Diba? Kaya hindi po yan basta-basta napipicturan ng isang ICC detainee because of privacy. At siguro, dagdagan ko na lang ng tatlong punto, alam niyo po, ang kinonsider lang talaga, yung meron ba siyang cognitive ability na maintindihan kung ano sabi dito ni Dapro Saan, sabi dito nakapaanga lang daw eh. Oo nga, yun yung pinapakalat ng mga DDC at saka ni Harry Roque. Mismong siya nagsabi na nakapaan na lang daw itong si Digong, mga kababayan. Pero kung titingnan nyo, talagang napakagaling mag-alaga nito pong International Criminal Court at wala pong katotohanan yung pinapakalat nila publicly. At saka kung mapapansin nyo, mga kababayan, yung ipinapakalat na mapayat na si Digong, hindi po totoo yun. Bakit po natin nasabi? Kasi maliwanag naman ang sinasabi dito na napakahigpit po ng International Criminal Court, mga kababayan, ng The Hague, lalo na po sa privacy ng isang tao. Kaya nga kung matatandaan nyo, dati diba nung dumalapit, yung reporter at nakikipag-usap, etong si Roque dun sa pinto ng International Criminal Court, diba pinalalayo yung camera? Ibig sabihin, pinagbabawalan na mag-picture o itutok yung camera doon po sa pintuan ng ICC. So ngayon, paano nila maipapakalat yung mga picture o litrato ni Duterte na puro kagaguhan? Diba, mga kababayan? Kaya fake news po yun. Anyway, tuloy pa natin. naman pong magiging proceedings sa confirmation of charges, so sa pre-trial proceedings. At yun nga, ang conclusion, competent siya for the purpose of pre-trial proceedings. So kumbaga walang naging epekto yung mga pahayag dati ng mga supporters at ng pamilya tungkol. Actually na iba-iba na hindi okay naman siya, hindi parang pumayat siya or hindi nanghihina na siya kasi yun ang ginagamit na na parang point of conversation ng marami. Pero yun na iba pala ang tinest ng mga eksperto. Okay. Opo. Kasi mga experts dito sa cognitive psychology, sa geriatric medicine, at sa cognitive psychology. Kaya alam po nila paano suwiin. In fact, based lang dun sa mga public redacted version, meron silang mga test para din malaman kung pinipeke o hindi. So, hindi tayo eksperto. Pero itong mga eksperto to na recognized ng ICC. So, alam nila kung anong mga test na dapat ibigay po sa isang detainee. Saka biruin nyo, mga kababayan, kung gaano kalaki yung pondo ng kabilang kampo. Bakit po natin nasabi? Kasi talagang ginigiba nila ang International Criminal Court. Pamula dun sa pagkakalat nila na nasanction daw ang ICC, kaya dapat na daw pong mabuwag dahil daw po sa pagkakaaresto ni Digong. Di ba kalaunan meron po tayong nakausap sa Bengador, mga kababayan, ng isang political analyst. At sinasabi na talagang walang katotohanan yon. Kumbaga ang sinanction lang yung mga judges, mga kababayan, na di umano humawak ng iba't ibang malalaking kaso. Lalo na dyan sa bandang Israel, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo po, talagang napakalaki ng pondo po nila pagdating po sa pagpapakalat ng disinformation para tibagin yung International Criminal Court at para siraan yung mga abogado po na nagre-represent doon sa mga kababayang Pilipino po natin na talagang nabiktima ng madugong pakikipaglaban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte
sa ipinagbabawal na bato. Ano po na naging dahilan para madama yung mga inosente at naging daan din para maprotektahan ni Digong yung mga totoong sangkot talaga ng mga kaalyado po niya. Ano po, so ngayon, ang isa pa pong ginagawa nila at pinapakalat nila mga kababayan yung survey about po dito kay Attorney Conti. Ano po, kasi sabi po dito nitong isang DD-shet mga kababayan na pinuna din ni Attorney Conti, eto daw. Survey lang po. Naniniwala ba kayo na malaki ang binayad ng Administrasyong Marcos kay Attorney Conti para idiin daw po si Pangulong Duterte? So ngayon, sinagot po yan mga kababayan ni Attorney Conti at ito po yung sabi niya. Ayan. Dinadaan ba sa survey ang ganitong mga tanong? Binayaran ba si Cristina Conti ng Marcos admin? By the same logic, pwede magpa-survey din ako. Fit to stand trial ba si Rodrigo Duterte? Sabi pa dito mga kababayan, ang mga ganitong bagay po ay hindi paksa ng survey. Sa facts tayo dapat bumatay. Sa usapin kay Duterte, nag-submit ng reports ang 3 medical experts tungkol sa kalagayan ni Duterte. In-examine, in-interview nila si Duterte noong October. Unanimous lahat. Sumasang-ayon na kaya niyang humarap sa paglilitis. Naiintindihan niya kung anong reklamo laban po sa kanya at kaya niyang depensahan ang sarili po niya. So ibig sabihin, walang katotohanan. Yung ipinapakalat mga kababayan na si Duterte hindi na daw po naaalala yung miyembro ng kanyang pamilya. Diba? Yan yung pinapakalat mga kababayan eh. Lalo na parang kay, ano ko ba yung narinig? Kay Harry Roque at kay Sara Duterte, tama ba? Na pinapakalat nila mga kababayan na hindi na daw maalala ni Duterte yung mga miyembro ng kanyang pamilya. May mga sinasabi pa na hindi na daw matandaan yung lugar kung saan siya nakatira, kung ilang taon na siya. Sa madalit salita, nagkaka-Alzheimer na. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. 'Di ba nakakalimutan na yung mga bagay-bagay. Ngayon, sinuri siya ng mga medical expert at natuklasan mga kababayan na ang dating nagsisinungaling lang, nagkukunyari na nakakalimot na etong si Digong. Diba yun naman pala, hindi naman pala totoo. Diba mga kababayan, so sabi pa dito, ito pa daw. Hinihintay lang ang pinal na desisyon ng mga judge sa gabay ng reports ng experts at comments ng prosecutor, defense at saka yung victim counsel. Ang fitness to stand trial ay isang legal na standard. Kaya korte ang magdidesisyon po niyon, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po ninyo, ang sabi pa dito, bakit may pa-survey? Bakit may pa-survey? Hindi ito usapin ng perception. Walang binayad sa akin ng Marcos administration para idiin si Duterte. Si Duterte pa nga ang presidente. Siya ang tinutukoy namin na most responsible for crimes against humanity, mga kababayan. So ngayon, supla. Diba? Supla, pahiya, yung mga DD-shet mga kababayan na nagpapakalat ng survey at paninira kay Attorney Conti na pinalalabas na binayaran ng administrasyon ni PBBM para idiin etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliwanag nga na talagang si Duterte ang arkitekto ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Kaya nga nauwi sa AJK po yan dahil nga hindi na niya nakontrol yung sitwasyon mga kababayan at hindi na rin nakontrol ni Bato de la Rosa yung pagpapa-implement po niyon. Kaya nga sangkot din dito si Bato de la Rosa mga kababayan at kaya nga natin sinasabi ngayon na dapat lang talaga na maaresto siya ngayong araw. Diba? Dapat lang talaga Senator Bato de la Rosa makulong ka ngayong araw Maaresto ka ngayong araw. At dapat lang talaga na magkatotoo yung sinasabi ni Ramon Tulfo at netong si Attorney Jesus Palsis na maaaresto ka na ngayong araw. Diba? Kasi maliwanag mga kababayan hindi lang isang tao, hindi lang dalawang tao yung nagsabi na si Bato de la Rosa ay aarestuhin ngayong araw. Kung hindi, masusundan pa po yan mamaya. Maniwala kayo mga kababayan dahil yung lokasyon ni Senator Bato de la Rosa natunto na po ng ating mga otoridad. So kayo, mga kababayan, sa inyong palagay, dapat ba na maaaresto na sa lalo't madaling panahon ito pong si Senator Bato de la Rosa? Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan.